Anyari sa 3x3 ng Gilas Pilipinas, hindi man lang naka-podium finish sa SEA Games. Gilas Pilipinas, ramdam na ang pandaraya ng Thailand. Kahapon nga mga chong, ay lumipad na ang ating national team papuntang Thailand. Pero paglapag na paglapag pa lang nila, ay naramdaman agad nila yung kakaibang hospitality ng Thailand, kung saan ramdam na ramdam yung pandaraya. Dahil ayon sa IG story ni Justin Chua, Bobby Ray Parks Jr. at Terdy Ravena ay na-stranded nga daw sila sa isang lugar kung saan 30 minutes na silang nagaantay at walang nangyayari. At maririnig nyo sa kanilang IG stories na ine-expect na nila na mangyayari yan at pabiru pa nilang sinasabi na good start Thailand. About to happen. Stranded, good start. Para sa akin mga chong, very obvious naman yung panggigipit na ginagawa ng Thailand. Dahil sa lahat ng mga guest na bansa ay tanging sa Gilas Pilipinas lang nangyari na sila ay na-stranded at nasira yung bus na kanilang sinasakyan. At gaya nila Terdy Ravena at Bobby Ray Parks ay hindi na rin ako nagulat sa galawan ng Thailand. Dahil noong mga nakaraan, hindi pa nga nagsisimula ang SEA Games ay grabe na yung panggigipit na kanilang ginawa, kung saan hindi pinayagang makapaglaro si Justin Brownlee, inubos yung mga players ni Coach Norman Black at hindi rin pinayagan na makapasok sa lineup ang nag-iisa sanang big man ng Gilas na si Poy Eram, kahit pa hindi questionable ang kanyang pagiging Pinoy dahil pure na Pilipino ang nasa big man. Pero nagawan ng paraan ng Thailand na hindi makapaglaro sa Gilas Pilipinas. Kaya naman, ngayong na-stranded ang Gilas Pilipinas ay hindi na nakakagulat yan. Dati na yung nangyari sa Gilas noong nakalipas na Asian Games sa China. Ganyan yung galawan ng mga mandarayang kupunan para hindi agad makapagpahinga o makapag-practice ang Gilas Pilipinas players. Sa tingin ko, tip of the iceberg pa lang yung ginagawa na yan ng Thailand. Paniguradong mas lalala pa yan once na magsimula na yung kanilang laro. Dapat bantayan dyan ay ang officiating, lalong-lalo na yung mga tawag ng referees. Expected na possible na mangyari yan dahil gagawin ng Thailand ang lahat ng kanilang makakaya para lang matalo ang ating national team. Pero base sa ating nakikita, mukhang hindi nagpapa-apekto ang Gilas Pilipinas players, kung saan mukhang mas nagiging motivated nga sila at nandoon ang kanilang gigil. At sana ilabas nila yan once na makatapat nila ang host country na Thailand. At matik na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para ibaon ang Thailand. Tambakan kung kinakailangan tambakan para maging isang statement na kahit ano pa yung kanilang ginawang panggigipit, tayo pa rin ang hari sa SEA Games at kuhanin ang gintong medalya. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Anyari sa 3x3 ng Gilas Pilipinas, hindi man lang naka-podium finish sa SEA Games. Heartbreaking loss ang nangyari sa 3x3 ng Gilas Pilipinas matapos silang matalo ng dalawang sunod sa kanilang dalawang crucial games. Una ay nawala yung pag-asa nilang makapasok sa gold medal match matapos silang talunin ng Singapore sa score na 21-20. At hindi pa dyan nagtatapos yung disappointment na nangyari dahil mas malala yung nangyari sa kanilang sunod na laro kung saan tinalo naman sila ng Malaysia sa bronze medal match sa score na 19-21. At dahil sa pagkakatalo na yan ng Gilas, ay wala nga silang medal na maiuuwi sa ating bansa. Isa nga sa nakikitang dahilan ay yung fatigue at kakulangan sa experience ng mga players. Hindi nga sila sanay sa laro ng 3x3 game na more on fast pace at walang pahinga.
tuloy-tuloy yung laro at hindi nga sanay yung mga players dyan ng Gilas dahil mas sanay sila sa 5-on-5 basketball. Kaya para sa akin mga chong, walang kasalanan yung mga players dyan. Mas maganda siguro kung yung ipinadala ay yung mga players na naglalaro talaga sa 3x3. Pero hindi rin natin masisisi ang SBP dahil grabe nga yung panggigipit na ginawa ng Thailand. Napakaraming restriction kaya limited lang yung players na naipadala sa SEA Games. Pero isa lang ang malinaw dito mga chong. Iba ang laro sa 5-on-5 sa 3x3 dahil mas paguran yung laro sa 3-on-3 basketball dahil tuloy-tuloy lang at sa loob ng isang araw ay nakakatatlo o 4 pa silang laro na saglit lang ang kanilang pahinga. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na wala man lang nakuwang medalya ang 3x3 ng Gilas Pilipinas? I-comment mo lang dyan sa ibaba.